So ito na guys, ang pangalawang part 2 ng abroad natin. So nagwork ako guys doon sa Kremli Construction. Pagkatapos construction boy kasi ako guys eh. From the start, construction talaga ang trabaho ko. So almost 17 years na ako sa construction. Execution, management, and pre-commissioning. So nag-work ko dito sa guys, sa Madina Sewage Water Treatment guys. Ang disadvantage na hindi ko talaga makakalimutan guys is every 3 months nagkakaroon ako ng sakit na matagtiki. Ano ba yun sa Tagalog yung matagtiki? Pigsa, in short. Every 3 months yun. So ang sabi ng doktor, hindi ako naglilinis, pero yung paligid or surrounding ng water treatment plant is madumi talaga kasi dito sa Saudi guys, hinihigop yung dumi sa septic at ipipilter siya. So water treatment siya. So isi-separate yung dumi, pagkatapos kukunin yung malinis na at ibabalik din dun sa bahay para iligo siya at ano siya sa katawan. So ganito dito sa Saudi. So sa awa ng Diyos, natapos namin yung project doon hanggang pre-commissioning. At saka iniwanan na namin doon way back 2012 ng Mayo. Kasi tapos na eh. So malaking pasasalamat ko rin sa Diyos dahil kapalaran ko talaga na mapunta doon sa lugar na yon. Na nakapasyal ako sa Holy Land ng Muslim community. Whereas nakadaan naman ako doon, nakapasok kami. Bawal nga lang na kung may madisgrasya ka mangyayari, makikita na Christian ka, bawal yon. Pero yung mga bilihan talaga, Panda, Jarir, nandun talaga sa loob ng haram area sa Madina. So as of now guys, almost 13 years nang nakalipas. Siyempre maaalala mo yung mga experience mo ba na doon ka galing, ganito yung nag-experience mo doon, mainit, first time mong dumugo yung ilong mo, natulog ka, parang may sipon, pagtingin mo dumugo pala yung ilong mo. So kasi October ang init-init noon. So sa mga first time mga mag-abroad dito sa Saudi, normal na dudugo talaga yung ilong mo kasi yung init mafe-feel mo na hanggang buto dahil na-expose kami sa init na. Although hindi naman totally exposed, pero yung surrounding temperature kasi napakataas, whereas 48 degrees. So naninibago ako nung time na yon.